Opisyal ng gobyerno sa panukalang batas na inihain kahapon ni Naku, Davao Magalong! Unconstitutional ka, bakit ka pabor dyan? City 1st District Representative Paulo Duterte na isailalim sa random drug test ang mga government officials. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos. Alam mo, may prinsipyo to si Magalong. Ito yung pinag-uusapan namin sa SMNI na diniscuss namin na ito'y inalok daw ng PNP chief pero tinanggihan niya dahil may kapalit. Oo, magiging sunod-sunuran. Yan ang prinsipyo. Ngayon, sang-ayon siya na magkaroon ng drug test. Alam mo, nabibilib ako dito kay Magalong, ha? I mean, sana kumuha to ng mataas-taas na posisyon. I mean, okay siya sa Baguio, no? But national position, you know why? Kailangan natin yung mga taong katulad niya, yung may prinsipyo. Publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Exactly. I mean, bakit natin pinahahaba pa ito? May gali, wow! Drug test lang. Kung wala kang kinakatakot, ba't ang daming diskusyon? Pa-drug test na. Sakay na. Simple lang eh. Alam mo, ang daming allergic sa salitang drug test ngayon. Pati yung mga bangag vloggers, pati yung mga ensimada vloggers, allergic sila dyan. Iiwasan nila yan at all cost. Kaya nga, anong tanong ko sa inyo kagabi? Yung mga bangag vloggers ba, mga ensimada vloggers ba, or yung mga loyalista talaga kay Marcos, hahamunin at i-call out si BP Sara magpa-drug test? No, they will not do it. Why? Bubuelta sa kanila and they know it. Kaya nga sabi ko, tanong ko, bago nyo kami husgahan, tanong nyo sarili nyo. Kaya bang gawin to ng mga bangag vloggers? No, they cannot. They cannot call out BP Sara na magpa-drug test. Iiwasan nila yan. Ililigaw nila, iibahin nila topic. Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Pabor din dito si Mayor John Ayin ng Sara Iloilo. Anya kahit gawin pa ito kada 3 buwan. Ayan o, ang dami na nagsasalita. I mean, alam mo, kaya pinangunahan na po namin yung pagsasalita about this. Call out si BP Sara. And then, pag nagpa-drug test si BP Sara, susunod si Pulong, susunod si Mayor Baste, susunod si Kong Pulong, tapos magsusunuran lahat. Kita nyo, dumadami nag-a-agree. Mag-i-snowball yan. At pag maraming mga public officials, elected officials ang nagpa-drug test, Marcos has no option but to take the drug test or to resign. Ngayon, naiintindihan nyo na buong plano. Hindi pa lang namin masabi kagabi kasi, but this is out in the open na. Diba? Pwede ko nang sabihin. Ipayag siya. Ganito rin ang opinyon ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao. Hindi, sabi dito, problema kung papasa sa Congress yung proposed bill ni Kong Pulong, alam naman natin na hawak. Yes, I agree with you. Sa tingin ko, hindi muna yan papasa kasi hawak ni Tamba yung Congress. Pero kung magkakaroon ng maraming magbo-volunteer na mga elected officials, including yung mga secretary, kung sila ay talagang magpapadrug test, di ba? Mapipilitan yan. Actually, ito isigaw natin. Mga kababayan ko, please listen to this. Ito po ang isigaw natin sa ating social media. Lahat ng iboboto natin sa 2025, mapa-congressman, mapa-mayor, mapa-vice mayor, mapa-councilor, mapa-barangay captain, magpa-drug test.
no vote doon sa hindi magkakaroon ng voluntary drug test. Kasi doon pa lang malalaman nyo na takot sila. Yan pong ikalat natin sa social media. Mag-voluntary drug test bago namin kayo iboto sa 2025 election. You know why? Because this is the most powerful for Filipino people. Ang election. Diyan lang sila takot sa atin. After the election, binababoy na tayo ng mga politiko. Not all of them, but many of them. We are the most powerful in the Philippines during the election lang. Kaya gamitin na po natin. We will not vote for you kung hindi ka magpapa-voluntary drug test. May batas o walang batas, magpa-drug test ka. Pag naggipit yung mga yan, magpapadrug test yan. Ayon naman kay Tuguegarao Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos ang ganitong panukala. Magastos yung ganitong panukala. Yung flood control nyo, araw-araw, bilyon ang ginagastos nyo. Kalokohan. Ayan ha. Tingnan nyo, yan yung mga pumapayag. Yan yung mga gusto sa drug test. Siyempre, kailangan nating balansehin. Sino naman yung mga ayaw sa drug test? Pero shout out congratulations sa inyo. Salute sa inyo mga nagpabor sa drug test. Ito yung mga ayaw. Later naman, they're welcome to file bills, right? That they... Surprise! I mean, di ba? Obviously. Sino? Dito mga sip-sip kay Tamba. Sino bang takot sa drug test? Di sila. Di anong gagawin ng iba? Sip-sip. Sip-sip ako kay Tamba. 1 sip-sip point, 2 sip-sip points, 3 sip-sip points. Kontrahin natin yung drug test. Ayaw nila. Anong sagot nila? Unconstitutional. Diba? Kukontrahin nga nila. Kaya nga anong armas natin? Voluntary drug test. Or else we will not vote for you. Tapos. Deem fit. But as a legislator, I hope lahat naman tayo, as legislators kami dito, alam naman namin yung mga rules na we file, not just to file, but the intent is good and I hope the intent... Ang good nung, sabi niya, lahat karapatan natin mag-file. Pero, hindi yung for the sake of filing lang. Dapat the intent is good. I mean, good talaga yung intent. I mean, hello, Migs. Congressman Migs, paano ka? Nangyari. Naging ano ko. Nangyari. Ano nangyari sa'yo? I mean, yan ang pinaka-good na magiging batas. I mean, gusto mo bang may addict na elected official? Hello? I mean, hindi ba obvious na intent is good? For this is good. There is a Supreme Court case already that deemed unconstitutional. Unconstitutional daw. Gumamit pa siya ng jurisprudence. Sige, mamaya, babasagin natin. Jurisprudence ang ginamit niya. A mandatory filing, mandatory drug testing if it's going to be deemed included as one of the qualifications for an official, a candidate. Kasi yung Constitution naman naglalagay nun. But sana po, no, madepensahan niya to. Ako may tanong lang, may tanong lang ako, Migs, ako may tanong lang. Bakit ba takot kayo sa drug test? Bakit 10 ng mga kasama mo allergic sa salitang drug test? Bakit pati mga vloggers na sumusuporta sa inyo, mga bangag vloggers, allergic sa drug test? And maganda po yung intent niya. And to defend this, you have to be able to attend. Alam mo, hindi. Gusto niya pang i-depend ni Pulong. I mean, dapat naman talaga. I-depend ni Pulong yung kanyang batas na sinasalang. But isn't it obvious? Hindi pwede na may elected official na mataas ang posisyon na addict. I mean, security guard. Mga empleyado
na walang hawak na tao, iilan lang ang hawak na tao. Tapos kayo mga elected officials, ang dami niyong hawak na tao. Adik? I mean, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Kaya nga magkakaroon ng mandatory drug test. Yun ba is not enough for you? Ano nangyari sa'yo, Migs? Ako'y nagtatanong lang. May abogado ka? Saan napunta yung utak mo? The committee hearing and not pass it on to someone else. So, if this is his bill, we respect it. It will go through the process. It will na. Ako, sabi mo, this is his bill. Bill daw ito ni Pulong. Will you respect it? Or I hope you really respect it and it will go to the process. I don't think so. In my opinion, it will not go to the process. Kakating nyo lang talaga yan. Hindi nyo napapakinggan kung whatever reason. Basta ayaw nyo, hindi yan ipapasa. Pustahan tayo? Sige, gusto nyo, pustahan tayo. Hindi yan papasa sa kamara. Pustahan. Pero makapangyarihan kami ngayon dahil may eleksyon. Yan ang gagamitin namin. Voluntary. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to and it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And we are not single out. Yan, nakikita nyo na. Nababasa nyo na. Kasi yan ang kanilang yan ang kanilang excuses. Ganyan nila gina-justify kaya ayaw nila. Drug test, isolating, Marcos, justification. So, pangit. Kasi, si Marcos lang. Kaya nga, lumabas yung planong BP Sara magpa-drug test. At lahat, para wala silang excuses na ito ay para lang sa isang tao. Sana this applies also sa local government units. Yes, sa lahat. Pati sa secretary. Nograles, yes. Because Joyce Life, as shout our out. friends in media know, even in Davao City, Just meron friendly mga clarity. 37, I think, that tested positive sa drug test, random drug test sa isang department. So, sana this applies to all. Dami mong sana. Dami mong sana. Dami mong kondisyon. Sinisingle out daw kasi. Okay? Ngayon, gigets na natin. Hindi ka namin papayagan, Nograles, Migs Nograles, Congresswoman Migs Nograles. Nagamitin mo yung excuse na yan. Kaya eto na. Sigurado ko, bigla naman kayong magagalit kay BP Sara pag nagpa-drug test. Pustahan tayo. May masasabi na naman kayong masama kay BP Sara.